Habang namimili nga kami ng mga stock sa market ay nakakita kami ng manggang hilaw. Bigla nga kaming nag-crave at naisipan naming bumili. Sigurado kong nangangasim ka rin habang pinapanood mo ito. Ganito nga ang ginawa namin imbis na isawsaw sa bagoong alamang. Naku, siguradong masarap itong i-partner sa mga pritong ulam. Meron nga kami ditong hilaw na mangga, yung iba naman dito ay medyo hinog na. Ang kukunin nga lang natin dito yung mga hilaw pa, ito yung mga kulay green na mangga. Pero kung gusto niyo naman po ng medyo maniba, pwede naman. Itong mga dilaw na to, nung nakaraan ko pang araw yan nabili, ewan ko ba kung bakit ang bilis niyang nahinog. Ngayon pagkatapos nga itong mahugasan, ay binalatan na namin ito isa-isa. Sa pagbabalat po, dahan-dahan lang at mag-ingat po tayo kung kutsilyo ang ating gagamitin. Meron naman kaming peeler, ewan ko ba bakit kutsilyo yung ginamit ko. Para kasing mas masarap sa pakiramdam kapag binabalatan mo siya tapos nangangasim at naglalaway ka na. Aminin niyo sa part na to, nangangasim na rin kayo. Nakuunahan ko na kayo hindi ako buntis. Bakit kaya kapag nagkikrave ka sa mangga o kumakain ka nito, sasabihin sa'yo, uy, buntis ka no? Naalala ko tuloy nung high school kami kapag kumakain kami ng manggang hilaw, tas nakita kami ng mga kaibigan namin, sasabihin sa amin, uy, naglilihi ka no? Pero syempre, biruan lang namin yun. Ayan na naman, napadaldal na naman ako kung ano-ano na naman na kwento ko. At ayan, mabalik nga tayo dito sa ginagawa ko. Natapos ko nang hiwain isa-isa yung ating mga mangga ng ganito kalalaki. Depende na po sa inyo kung gaano kakapal o kaninipis yung gagawin yung hiwa sa mga mangga. Tapos timplahan na natin ito. Maglalagay lamang ako dito ng brown sugar. Bukod sa brown sugar ay naglagay rin ako dito ng salt and pepper. At para naman may kick ng anghang, naglagay rin ako dito ng siling pula. Yung mga nilagay po natin dito mga pampalasa, i-adjust nyo na lang po ito. Depende po sa panlasa nyo kung gaano kaanghang, katamis o kaalat. At ayan, haluin lamang natin ito ng mabuti hanggang sa mag-combine lahat ng mga ingredients na inilagay natin. Hanggang sa matunaw na yung salt and yung sugar na inilagay natin. At ayan, nakikita nyo po habang nagtatagal ay nagtutubig na ito. At ayan, kapag tuluyan nang natunaw yung ating sugar and salt, pwede na natin itong ilagay sa isang lagayan. Shoutout po kay Ma'am Eileen Tangwar from Negros, Claire De Jesus from Tarlac City, Marlene Pagalaran from Zamboanga del Sur, Sonia Ramos Herance from Mindoro, and Sir Bonifacio Payumo from Nueva Ecija. Maraming salamat po sa panonood ng aming mga videos. At ayan, pagkatapos nga nating mailagay sa ating lagayan yung ating mga mangga, ilalagay ko lamang ito sa ref para lalong mas tumagal or hindi madaling masira. Pwede mo itong papakin o kainin ng ganito lang or pwede mo rin itong isabay sa anumang ulam, lalo na yung prito. At eto nga't hindi na nakapaghinday yung isang bata dyan. Saktong ilalagay ko na nga ito sa ref ay biglang may umupo at gusto na daw niya itong tikman. Ayan, nakita niyo naman yung ngiti, diba? Abot tenga. Favorite talaga nito ni JD yung mga maaasim katulad ng mangga at pinya. At kung umabot kayo sa part na to at nagustuhan nyo po ang aming video ay paki-comment naman po kung taga saan kayo para naman pasalamatan po namin kayo sa aming mga susunod na video. Yun lamang po, maraming salamat. Enjoy! At syempre papatikim din natin to kay Chef. No reaction challenge nga daw sabi ni JD. Tingnan nga natin kung papasa.